Okay. Ang atin pong pag-uusapan ngayong umaga, kung ating papansinin at binigyan pansin ang ating binasang talataan, ay tumutukoy po ito sa pag-aaring ganap. Pag-aaring ganap. Ang sabi po, balikan nga natin ang Roma 5 verse 1 sa Tagalog. Yan niyo po sabi. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, mga minamahal, hanggat ikaw at ako ay hindi nagiging ganap. Nagiging ganap. Pag sinabi pong ganap, matuwid, maayos, katugon ng Diyos. Yan nyo ha, yaman nga ng mga inaaring ganap sa pamananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Ibig sabihin, ikaw at ang Diyos hanggat hindi ganap ay magkaaway. Magkakontra kayo ng Diyos. Hanggat hindi ka inaaring ganap, justified. Ibig sabihin po niyan, justification. Kumbaga, ikaw ay idineklarang matuwid, hindi nag-guilty dahil nang ikaw ay naging matuwid sa pamamagitan ng iba ni Jesus, hindi dahil mo. Ibig sabihin, hanggat hindi ka nagtataglay ng katwiran ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, wala kayong kapayapaan ng Diyos. Naintindihan niyo ba yun? Kahit iki magpagulong-gulong na sa iyong relihiyon, sa pagpapakabait, sa pagpapakabuti, hindi ka kasundo ng Diyos. Ang kasundo ng Diyos ay ang katulad niyang banal, matuwid. Kaya napakahalagang ikaw at ako'y maging matuwid, pero hindi mo kaya. At yun ang ating pag-aaralan. Tunghayan din natin sa Tagalog ang 13, 38, and 39 bago tayo magbigay ng punto. Tatlong naman ang punto natin Kaya maging hayag nawa sa inyo. Kasi lihim ito sa marami, mga kapatid. Nasa magitan ng taong ito'y, si Kristo, ay binabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay inaring ganap, kumbaga ay tinatanggap ng Diyos na matuwid at banal at walang sala, napaloob na doon yung kapatawaran. At yan hindi sa pamagitan ni Maria, ng binyag, ng relihiyon, ni ng baptist, kundi sa pamagitan ng taong ito. Ang sabi po, nasa pamagitan ng taong ito'y, ang tinutukoy po din ay si Kristo. Ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Pagdating ng verse 39, at sa pamagitan niya, muli yung niya po niyan, ay ang Panginoong Diyos. Kung itataas-taas lang natin ang talata, at wala tayong panahon dyan. At sa pamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap. Mamaya ating bibigyan pansin yung inaaring ganap. Pero pansamantala, pag sinasabing inaaring ganap, hindi ka naman ganap, inaari lang. Hindi ka matuwid, tinatanggap ka lang matuwid, alang-alang sa iyong sinampalatayanan. Pero kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, kaaway ka ng Diyos. Kakontra ka ng Diyos. Sa totoo na, ang tao hanggat wala kay Jesus ay nabubuhay ng laban sa Diyos. Bakit? Pastor, ako'y mabait. Oo nga, mabait ka nga. Pero yung gusto mo, kung alin yung gusto mo, yung ayaw ng Diyos. Ganyan na tao. At saka naman tayo mabait pang labas. Pero alam ng Diyos yung totoo nating kalagayan. Ang tawag sa atin ng Panginoon ay parang libingan lang na pinaputi. Ang labas ay maganda, pero ang loob ay punong-puno ng mga kabahuan, ng bulok na malansa na bangkay. Di ka't ganun ang mga Kampo Santo? Ako'y galing uli ng isang araw, nakipaglibing ako. Nakakita uli ako ng mga tao.
Meron pang magagandang bahay, maganda pa nga sa bahay natin kung tawag sa ganyan. Pero magpakaganda-ganda na ng gayak sa labas, alam nating mabaho ang loob ng ataol. Magpakaigi na sa panglabas mo, ang problema, yung loob natin. Alam ng Diyos yan. Walang tago sa Diyos. Kahit pa magtago ka sa ngiti, kahit magtago ka sa reliyon, kahit pa magtago ka sa magandang gayak, tao lang ang napagkukublihan natin. Pero ang Diyos ay perpektong alam na alam ang ating buhay. Kaya kung wala kang bagong puso, wala ka kay Kristo, mga kapatid, magtago ka na kahit pa sa butas ng guyam, sa bahay ng guyam. Alam na alam ng Diyos ang ating pagkatao. Hanggat wala ka kay Kristo, sumangka sa Diyos. Tatandaan niyo po yan. Kahit pa yung inaakala niyong relihiyosong tao, yan ay sumang sa Diyos. Si Pablo nga matindi ang credential ni Pablo. Yung iba ay nagmamapuri sa pamagitan ng relihiyoso. Sabi niya, ako'y 8 buwan pa lang nasunod na sa Diyos. At kung pagdating sa angkan, ako'y lahi ng Benjamin. Pag sinabing Benjamin, siya'y bunsong anak ni Jacob. Ibig sabihin, favorite son. Pagdating sa kautusan, sakdal. Pagdating sa relihiyon, mang-uusig. Pero sabi niya, nakita ko ang aking sariling walang katwiran. Ay kung tutusin, wala tayo sa kalingkingan ng buhay ni Pablo. Ay si Pablo ay nasumpungan niya ang kanyang sariling hindi ayos. Kung wala si Jesus, ay di lalo na tayo. Naintindihan niyo ba yan? Si Pablo, 8 months pa lang nakasunod na. Tayo ang tanda na natin, pasaway pa. Are you with me? Si Job, nabasa niyo ba si Job? Kahusay na Job. Pero sa later part ng aklat ng Job, sabi niya, ako'y tumahimik sapagat nakilala ko ang aking kasamaan. Si Nicodemo, kagaling-galing. Lumapit ng lihim kay Jesus Christ. Pero bakit? Kahit siya'y relihiyoso, kahit siya'y matalino, sabi niya ng Panginoong Sus, kinakailangan ikaw ipanganak na muli. Si Cornelio, kagaling-galing, pero kinakailangan puntahan ni Pedro. Wala ho tayo sa kalingkingan ng mga taong ito pagdating sa pagiging relihiyoso at performance pagdating sa kautusan. Pero sila hindi tinatanggap ng Diyos. Tayo pa kaya? Amen. At sa pamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Yan ang maganda. Kapag ikaw talaga nananampalataya kay Kristo, ariglado na. Lahat ng hinihingi ng Diyos na ibigay na ng anak. Kaya ang kailangan lang, may pagsampalataya sa anak. Pero hanggat hindi, nako. Magpagulong-gulong ka na. Kahit pa magpapako ka sa krus. Ngayon, darating na uli naman ng Semana Santa, kung ano-ano. May mga abok-abok pa. Alabok-alabok pa. May pabasa pa ng pasyong nalalaman. Pagdating naman sa bahay, murahan ng murahan. Wala rin. Hindi kayang magbago niyan. Ang kailangan natin si Jesus. Amen? Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Labas kay Jesus, magpagulong-gulong ka na, hindi mo kayang magbago at hindi mo kayang maligtas. Bakit? Walang aariing ganap kung hindi mananampalataya kay Jesus. So ang ating pag-uusapan ngayon, God is able to charge you no more. God is able to charge you no more. Ano ibig sabihin niyan? Hindi ka na papatawan ng hatol. Bakit? Kapag na kay Kristo ka, ikaw ay ganap na. Sabi nga, inaaring ganap sa lahat ng bagay. Lahat ng hinihingi ng Diyos sa tao na hindi kayang ibigay, ibinigay ni Kristo. Kaya kung ikay nananampalataya kay Kristo, God is able to charge you no more. Amen? Kaya ka ng Diyos na wag ng hatulan. Kaya ng Diyos na wag ka ng hatulan pag ikaw ay na kay Kristo na. Klaro ba? Una nating punto.
God is able to charge you no more. Bakit God is able? Kasi una, we are not righteous. We are not righteous. Ang kaya lang maging magpatuwid sa iyo, hindi ikaw. Kayo ba'y nakakita ng taong nahulog sa kumunoy? Ayo ba ang taong nahulog sa kumunoy? Pag ya'y nagpipilwag, lalo laang nalubog. Sino nakaranas sa inyong mahulog sa kumunoy? Sa amin sa tubigan, maraming kumunoy doon, nung kami doon pa. Mga simpleng kumunoy. Yung aso, kinakain talaga ng lupa pag nahuhulog doon. Ala, palpaga ng aso. The more na ang aso ay magpalpag, lalong palubog ng palubog. Alam mo, ang tao, kahit bumait ng bumait, gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam mo, sa totoo na, ang tao, nagkursilyo. Ginawa na lang takabait. Pero hindi. Pwedeng sa loob na sa linggo, ang bait-bait mo. Pero ano mo, failure ka. Di mo kayang maging matuwid. Meron akong kakilala Talagang siya ay kilala namin hindi maganda, medyo bastos, etc. Pero siya ay professional. Nanguna sa tuklong. Kami tinuturuan. Abay, bumait. Ang galing. Pero alam niyo ba, pagkatapos ng tuklungan, 3 na uli ang babae. Kahit anong pilit mo, hindi mo kaya. Sabihin ko sa inyo, pero God is able. Hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya wag kang didepende sa sarili mo. Yan ang ating panawagan. Huwag mong sikapin dahil hindi mo kaya. Ang kailangan mo si Jesus. Ay, Kristiyano na ngayon nagkakamali pa. Matagal nang ligtas ay nagkakamali pa. Ngayon pang, ikaw pa kaya? Sabi nga sa inyo, si Pablo ay husay na husay. Ay hindi mahusay pagdating sa pamantayan ng Diyos. Ay tayo pa. Nakakalungkot lang, hindi to alam na marami. Basahin natin ang verse 38 ng Acts. Tingnan niyo pa sabi, kaya nga maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, nasa magitan ng taong ito ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ituloy natin ang verse 39. At sa pamagitan niya ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Take note, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Ano punto diyan? Yun ngang ibinigay na 10 utos. Walang kayang makagawa. Amen? Yung ang masaulo, 10 utos, hirap na hirap tayo. Ano ang pang-5 utos? Ano ang pang-7 utos? Yung ang masauloy, hindi mo magawa yung pagang matupad. At saka mga kapatid, ang pagtupad sa 10 utos ay hindi panglabas lang. Kaya sabi ng Panginoong Hesus doon sa mga alagad niya, sa Matthew chapter 5, Beatitude, ganito ang pangusap. Kung ang inyong katwiran ay hindi higit sa Pariseo at sa mga eskriba, sa panumang paraan ay hindi kayo papasok ng kaharian ng langit. Ano ba ang katwiran ng eskriba at Pariseo? Legalist. Makautusan. Ibig sabihin, pwedeng sila ay halos walang mintis panglabas. Pero binigyan sila ng sampol ng Panginoon. Kayo man nag-aaring banal sa magitan ng kautusan. Ang sino mang tumingin sa babae na may mahalay na pagdanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya. Okay? Hindi ka man lang makahipo ng babae. Hindi ka man lang makapagsalita ng mahalay sa babae. Ay yung pagtingin. Pwedeng panglabas, ayos ka, ay ang pangloob. Kaya walang kayang maging matuwid. Hirap na nga tayo sa panglabas, ay yung pangloob. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, sa mga kanyang alagad,
kung ang inyong katwiran ay hindi higit sa Pariseo at Eskriba, hindi kayo pupunta ng langit. Bakit? Ang Pariseo at Eskriba, panglabas laang nagsisikap. Pero ang loob, kita ng Diyos, hindi. At tayo ay gayon din. Kaya nyo bang mabuhay ng walang kasalanan? Taas nga ang kamay dito ng kayang mabuhay ng hindi nagkakasala. O, tanan nyo, aminado kayo. Ngayon, paano ka pupunta sa langit? Eh, kailangan ng Diyos ay matuwid at banal. Eh, hindi nga natin kaya. But God is able. Man, God is able. We are not righteous. Sabi na Roma chapter 3, verse 10 to 12. Tingnan po sabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala. Tindi na pang-usap. 3 beses yung wala. Gayang nasusulat, walang matuwid, wala, kahit isa. Ano ibig sabihin na yan? Talagang alam na alam ng Diyos na walang matuwid. In fact, ipinaglilihi pa lang tayo ng ating ina, nagmana na tayo ng kasalanan. Kaya meron akong coach kanina umaga, napakalalim ng tanong ng kasalanan para hindi din tayo lumalim sa kasulatan. Ayun eh. Huwag ka na magtaka, bakit mga tao uhugin pa? Young people na. Young people. Hindi automatic ang tao napasimba, napalabasan ng Biblia, palama panalanginin, palama ka Diyos. Hindi. Ang tao'y uusbong sa pasama. Hanggat wala kay Kristo, kontra ka sa Diyos. Ha? Maliwanag ko ba? Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, God is able to judge you no more. Bakit ganon ang punto? Dahil kung hindi ang Diyos ang gagawa na ikaw ay mawala sa hatol, you're not righteous. I am not righteous. We are not righteous. Bakit? Lahat ay makasalanan. Pero kayang alisin ng Diyos ang datos. Mamaya ating makikita pa yan. No? Ano sabi? Tuloy natin ang 11. Walang nakatatalastas. Diyos po may sabi na yan. Ano ba salitang walang nakatatalastas? Walang nakakaunawa. Walang humahanap sa Diyos. Yung Diyos na pinapakilala ng Biblia. Pera, marami naghahanap dyan. Pagkain, marami naghahanap dyan. Trabaho, marami naghahanap dyan. Pinag-aralan, marami naghahanap dyan. Position, marami naghahanap dyan. Opposite sex, marami naghahanap dyan. Pero sabi ng Bible, walang humahanap sa Diyos. Naparito ang anak upang hanapin. Siya ang naghanap, hindi tayo. Siya ang naghanap, hindi tayo. Hinihila ka na ngay ayaw mo pa. Inaanyayahan ka na ngay ayaw mo pa. Wala sa plataforma, wala sa ating hinaligap ng isip plano. Ang Diyos. Ang Diyos ang naghanap, hindi ikaw. Tama ba? Kaya mga kapatid, Diyos lang ang pag-asa mo. Diyos lang ang pag-asa ko. Bakit? Wala tayo. Bakit tayo hindi matuwid? Doon pa lang sa prinsipyo ng pagkaunawa sa Diyos, bagsak na tayo eh. Doon lang sa prinsipyo ng paghahanap sa Diyos, bagsak na tayo eh. Walang matuwid, wala kahit isa. Ito pa, malupit, verse 12. Ninyo po, silang lahat ay nagsilihis. Silang lahat. Lahat ng makasalanan, nagsilihis. Kayo ba'y makasalanan? Tayo ba'y makasalanan? Therefore, nagsilihis tayo. Wala tayo sa tamang linyada. Tayo ay wala sa direksyon ng Diyos. Wala tayo sa katotohanan. Nabuhay tayo sa ating sariling kagustuhan. Only God is able.
to charge you no more. Pero sa iyo, sa pagkakasala ka lang, hanggat wala kang pagsuko kay Kristo, wala kang pananampalataya, sa pagkakasala lang ang tendency ng buhay mo. Are you with me? Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawala ng kasaysayan. Ano ba yung kasaysayan dyan? Hindi history, kundi saysay. Ano ba ang saysay? Ang ibig sabihin niyan ay kwenta, value, unprofitable, walang pakinabang. Alam mo ang tao, ito maging balanse tayo sa pangaral ng salita ng Diyos. Our real value is when God valued us. Our real value is when God valued us. Not necessarily we mean that we are valuable. Ang ating tunay na halaga ay dahil pinagpahalagahan tayo. Hindi dahil sa tayo'y mahalaga. Actually, hindi tayo kaawa-awa. Kinaawaan tayo. Actually, hindi tayo kaibig-ibig. Minahal tayo. That is a voluntary decision of God. That is what we call sovereign pleasure of God. Tayo'y kaaway ng Diyos by nature. Kayo ba'y nagmahal ng kaaway? O gusto nyo sapakin ng inyong kaaway? Pag nakasalubong niyo yung kaaway, hindi mo nga mabati. Kung kaya mo nga, tatabigin ko Kung nagkataon lang rin nasa tabi ng tulay, tutulak ko Wala kang magandang iniisip pag kaaway. Paano ka mamahalin ng Diyos? Kaaway ka nga. Minahal ka niya dahil minahal ka niya. Dapat maintindihan natin yan. Kasi pagka hindi natin naintindihan yan, bias tayo. Katulad ng maraming preacher, God loves you, God loves you. Paano yung God hates sin? How about that? Ang sumasampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima ay sumasa kanya ang puot ng Diyos. Labas kay Kristo, nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. Roma 1:17 and 18, nahayag ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalikuan. Hayag. Sa Psalm 7:11, ang Diyos na may galit araw-araw. Tatanda natin, ang Diyos ay hindi lang pag-ibig, ang Diyos ay banal. Kaso lang nakakalungkot, ang sabi ng Acts chapter 20:27, hindi ko ipinagkait sa inyong ipangaral ang buong kapasyahan ng Diyos. An honest preacher, he must preach the whole counsel of God, not bias. Matakot ka kung wala ka kay Kristo dahil ang Diyos ay banal. Kala niyo ba ang pag-ibig ng Diyos masarap pag-usapan? Tingnan niyo po ang Hebrew chapter 1 verse 9. Kung di ako nagkakamali, Hebrew chapter 1 verse 9. Tingnan niyo ang Diyos Are you with me? Inibig mo ang katwiran. Ang Diyos ba'y pag-ibig? Ang Diyos ba'y pag-ibig? Naniniwala ba kayo ang Diyos ay pag-ibig? Pero anong mahal ng Diyos? Ang tanong, matuwid ka ba? Matuwid ka ba? Ang Diyos ba'y pag-ibig? Yes, ang Diyos ay pag-ibig. Pero tanong, anong mahal niya? Katwiran. Ang tanong, matuwid ka ba? So, may dahilan kung bakit ka minahal. Kinakailangan masatisfied ang kanyang katwiran. Sino yon? Si Kristo. Ang pag-ibig ng Ama na kay Kristo, labas kay Kristo, mananatili ka sa puot ng Diyos. Are you with me? Huwag kang magtago sa relihiyon mo, hindi relihiyon mo ang matuwid. Bakit ang relihiyon hindi pwedeng pagtaguan? Bakit binubuo yan ng taong makasalanan? Si Kristo lang ang walang kasalanan. Kaya siya lamang ang pag-asa ng mga makasalanan. And God is able to charge us no more if we are in Christ. Maliwanag ba? Nako.
Tapos pag namatay, automatic RIP. Nakalagay sa lapida. RIP. Itong tatandaan nyo ha. Hindi automatic pag namatay ang tao'y palangit. Hindi lahat ng namamatay na tao'y nasa langit. Yan ang problema pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Pambihira. Ganyan tayo nauto ng maraming mga mangangaral. Pambihira magbabarik, di naman na nagsisisi. Magsusugal, mangangaliwa. Lahat ng karimari-marim ginagawa sa buhay na ito. Walang pagkakataong nakinig ng salita ng Diyos. Hindi nagsisisi ng kasalanan. Hindi yan ang palataya. Tapos pag inilibing, RIP. Oy, sala. Sala. Kung makakinding ka lagi, kung ikay magburris palagi, wala kang konsensya, tapos pag namatay ka, RIP, abay, shame on you. You do not know the Bible. You don't know the Bible. Are you listening? Amen. Marahil bago kayo sa ganitong tipo ng pangaral, but mind you, ito ang tamang aral. Ano nyo, lagi kong sinasabi sa inyo, kayo ba'y naniniwala ngayon ay may bituin? Sino naniniwala ngayon ay may bituin? Hindi kayo naniniwala. Ano yung pagka-araw, inilalagay ng Diyos sa malaking planggana at mamaya na uling gabi sasabit? O mayroong bituin, hindi mo lang kita. Meron ba bituin ngayon? Pero ang tanong, kita mo ba? Bakit hindi mo kita? Maliwanag. So, kailan mo appreciate ang bituin? Pag madilim. Alam mo, bakit tayo tinutugis ng Diyos sa kasalanan? Bakit ipinamumukha sa atin ng Diyos ang kasalanan? Hindi mo ma-appreciate ang liwanag kung hindi sasabihin ang buhay mo'y napakadilim. Are you with me? Alam mo kung bakit hindi si Kristo mahalaga? Ba't magiging mahalaga si Kristo kung may maliwanag din? Ano katiwala ng tao? Okay, wala na argabyadong tao. Okay, mabait. Okay, hindi nagkakasala. Okay, napakamatulungin. Alam mo, para kang bituin. I'm sorry. Para kang tao na hindi makakita ng bituin. Kasi mayroon kang iyong liwanag. Amen? Huwag kang magmalaki. Si Pablo nga, kagaling-galing ay wala ay. Si Nicodemo ay kagaling-galing ay kailangan ding ipanganak na muli eh. Si Cornelio ay kagaling-galing ay kinakailangan puntahan ni Pedro para maaligtas eh. Si Job kagaling-galing pero later part ng chapter ng Job, inamin din niyang siya'y makasalanan. Yung napakahusay, hindi sakdal, ay ikaw pa. Baka nga ngayon ka nakasimba. Marami nga sa atin hindi nagbabasa ng Bible. Naintindihan niyo ba? Only God is able to judge us no more. Why? We are not righteous. Tayo dapat lang parusahan, we are not righteous. Tuloy nga natin ang verse 12 ng Roma. Silang lahat ay nagsilihis. Magkakasamang na walang kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya sabi ko sa inyo, iba ang mabait kaysa mabuti. Iba ang mabait kaysa mabuti. Maraming tao mabait, pero walang mabuti. Ang ibig sabihin ng mabuti, wala kang mali. Si Kristo lang, ang Diyos lang ang mabuti. Kaya sabi ng Bible, walang mabuti kundi isa, Diyos lang. Bakit? Diyos lang ang walang kasalanan. Maraming mabait, pero hindi mabuti. Alam mo, minsan kahit tayong Kristiyano, hindi tayo marunong mag-depreciate niyan. Ako iniwala, marami sa inyo nakaupo dyan, lahat mabait. Pero walang nakaupo dito mabuti. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Bakit? Tatanungin ko kayo. Kanina bang umaga uminom kayo ng tubig? Sino dito uminom ng tubig? Pasuyo, kailangan ko ng tubig. No? Uminom kayo ng tubig.
kanina. Praise the Lord, uminom kayo tubig. Ngayon, nung kunin ninyo ang baso ng tubig, may ipis. May ipis. Kakawag-kawag. Inumin nyo pa ba yan? Pwede kang alisin na lang ang ipis. Sayang din. Para yung kape, nadapuan ng langaw. Sabi ng Batanggenyo inalis. Sayang. Sabi ng Ilocano pala, kasi mga Ilocano, mga matipid yan Huwag mo itapon. Alisin mo lang langaw, inom na uli. Pero mas malapit sa Batanggenyo. Inalis ang langaw, saka piniga. Bakit? Sayang din yung nainom nito. Patawa lang yun. Pero ang punto ko, mga kapatid, yung bang nadapo ang kape ng langaw, kaya mong inumin? Yes, mabait ka, pero hindi ka na kayang tanggapin. Bakit? Hindi ka lang nadapuan ng kasalanan, napuruhan ka. Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos ay perfectionist. Kaya nga, pag maghahandog sa Kanya, dapat ang ihandog mo walang kapintasan, bawal ang pango. Bawal ang may pingkaw, bawal ang may mga kuntil. Bakit? Ang Diyos ay perfectionist. Kaya si Kristo lang ang pwedeng handog. Bakit? Siya lang ang korderong walang kapintasan. Pero tayo, wala na tayong mabuti sa harapan ng Diyos. Bakit? Apektado na tayo. Kahit nga yung ipot ng butiki, pag nahulog doon, kahit pa sa pinakamasarap na Diyos, hindi mo na itatapon mo na. Bakit? May ipot na ng butiki. Kahit pa ang ganda-ganda mo, ang galing-galing ng performance mo, nataihan ka na ng kasalanan. In fact, hindi ka lang nakataihan napuruhan. Tama? Kaya walang mabuti, wala kahit isa. Sabi pa doon, wala nang kasaysayan. May kwenta pa ba ang tubig na may tae? Naintindihan niyo ba yan? Sa iyo pwede. Baka nga may magpilit, pero sa Diyos hindi. Kaya tayo, magamalinis na. Nangangain ka rin naman ng tilapia. Malamig kuha sa talisa yan. Doon pinagpapatay ang mga sabungero. Hindi tayo makakapiho. Kaya kayo maraming alam na kangkungan. Ang lulusog, ang lalambor. Yung pala, kinukuha sa palikuran. Sino pang makakaalam na yun pag nasa palengke na? Tama ba? Ay pang mga tulya. Yung mga kabibe. Ang sarap na sabaw na yan. Ay malam, kinuha sa kalumpang. Ang kalumpang, lahat ng ospital, doon ang paagusan. Kaya huwag kang magmalinis. Kaya sa pagkain, hindi na tayo pwede magmalinis. Lalo sa moral. Lalo sa spiritual. We are very much contaminated and corrupted by sin. Only God is able to make us righteous. Number 2, we are not righteous. Then number 2, we can make ourselves righteous. Yan pa ang problema Hindi tayo matuwid at pandalwa, hindi natin kayang maging matuwid. Roma chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Tama ho ba yan? Ito pa, hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ano ibig sabihin hindi nangakaabot? Kahit magtikin ka pa, kahit pataasan mo ang iyong heels, hindi mo kayang abutin ng Diyos. Sa 10 utos na lang. Ay, kumusta pa kayong yung mga linggo ng isang taon? Diyan pa nga lang sa mga linggo na isang taon. Ilang linggo ang taon? 52. Ilang linggong nakakasimba ka? 2. Diyan pa lang, bagsak na tayo Tama ba? Ay, yung pang iniisip mo. Lagi ko sinasabi sa inyo. Ilang taon ka na? Ryan. 27.
Huwag na natin pag-usapan yung iyong mga nagawang mali. Yun na lang naisip mo. Halimbawa, Ryan, buhat ng ikimagkabait, nung bata pa, ilagay, hindi na uso CD ngayon eh. Ano ka ngayon ang ginagamit? Flash drive. Ilagay, Ryan, ang lahat ng inisip mo sa flash drive. At ikiklik ni Jerome doon, panunuorin natin. Masasabi mo pa kayang ikaw ay mabait? Masasabi mo pa kayang ikaw ay matuwid? At masasabi mo kayang kaya mong pawiin yon? Only God is able. Kayo natuturong sa relihiyon daw maliligtas, they don't know the Bible. Yung magpapakabait daw kayo maliligtas, they don't know the Bible. But mind you, and I do hope na naiintindihan ninyo kung bakit hindi tayo nagtuturo na kaya mo. Ang ating tinuturoy, kaya ng Diyos. Tama ba? Kaya nga God is able. Amen? James chapter 2 verse 10. Tingnan nyo po. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, Hudyo nga eh. Ang Hudyo lang naman ang gumaganap niyan. Tayo walang pakialam dyan. Again, may nakitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Naintindihan niyo ba yan? Tayo, hanggat may kaunti pa, pwede. Alam mo ba, nagpatak yung mangga, nalamog, bulok na yung kabiak, pero yung kabila ay ayos pa, ay pwede pa yan. Pero sa Diyos, isang dungis, apektado ang kabuuan. Maliwanag mo ba yan? Ganyan yan. Kaya hindi natin kaya. Hirap na nga tayo sa isa. O pagpalagay na nagawa mo ang siyam, nagkamali ka sa isa, wala eh. Bakit? Ang Diyos ay perfectionist. Ang Diyos ay perfect. Ang Diyos ay banal. Kaya ang makakasatisfied lang ng kabanalan ay Diyos din mismo sa pagkakatawang tao. Kaya ang pag-asa natin, Diyos talaga, hindi tayo. Hindi relihiyon. Hindi 10 utos. Hindi ang pagpapakabait. Only God is able. Jeremiah chapter 2 verse 22. Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon. Sino dito ang naligo? Huwag na kayo mahiya. Ay, ang lamig ngayon. Pastor, nagwisik na lang ako. Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, kumiskis ka na ng kumiskis. Ano ba yung lihiya? Pangpaalis yan ng dumi. Pangpaalis yan ng mga batik. Sapagkat bagaman maghugas ka ng lihiya at magbunton ka ng maraming sabon, gayon may natatala sa harap ko ang iyong kasamaan. Sabi ng Panginoon Diyos, magpakabait ka na, markado ka pa rin sa Diyos. Magpaka-dibo-diboto muna. Magpaka-relihiyoso muna. Panlabas ka lang naman diboto. Panglabas ka naman relihiyoso. Paano pag nasa bahay ka na? Paano pag hawak mo na ang cellphone? Ano pinapanood mo? Lahat ng tao ay nasa ilalim ang kulo. Di ka? May sinasabi tayo, ang bait-bait nga, yung pala na may nasa ilalim ang kulo. Alam nyo ba yan, kasabihan yan? Ang bait nga, ay nasa ilalim naman pala ang kulo. Bet ito'y halos hindi makabasag ng pinggan. Mababalitaan mo na lang. Nakipaglamyardahan pala, nagtanan. Pero hindi man lang makabasag ng pinggan. Ang galing-galing, ang anyo, ang galing-galing, husay-husay. Pero mabubulitahan mo. Magigit ka. Di ka bait-bait nun. Nasa ilalim ang kulo. Men, klaro ho ba? Only God is able. Hindi natin kaya. 13 verse 23. 13 verse 23. Ano sabi?
Makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? Ano ba ang Ethiopia? Ay 10 ni Eric yun. Ano? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Ethiopian? Mga negrong tao talaga yan. May nakapagkwento na saan, hindi ko na lang maalala ang pangalan. Hindi ko na lang alaala yung tagpo ng aming paglilipon. Hindi ang mga Ethiopian, pag yan ay tumira sa gubat, walang ilaw, at hindi ngingiti, ay mababangga mo talaga. Pusikit talaga ng dilim ang kulay. Ang tanong, sabi ng Bible, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat? Yung by nature, pwede, turukan. Pero yung kanyang nature sa kanyang sarili, hindi nito kayang baguhin. Kasi yun ang disenyo. At ano pa? O ang leopardo ng kanyang batik. Nakita ba kanyang leopardo? Di ba ang leopardo? Mga batik-batik. Ang sabi, makapagbabago baga ang Ethiopia ng kanyang balat, ang leopardo ng kanyang batik. Ito, kung makagagawa naman kayo ng mabuti, na mga bihasang gumawa ng masama, ibig sabihin, imposible kang bumuti. Kung paano ang Ethiopia hindi kayang pumuti, kung paano ang leopardo hindi kayang maging maayos ang kulay, hindi mo kaya. Amen. Parang isang babae nililigawan. Ang sabi ng babae, sasagutin kita pag pumuti ang uwak. Ano ibig sabihin na yun? Huwag ka nang tumuloy. Bakit? Puputi ba ang uwak? Ganon din. Kaya mo kung kaya mong paputiin ang uwak. Kaya mo kung kaya mong paputiin ang Ethiopian. Kaya mo kung kaya mong ayusin ang batik ng leopardo. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, imposible. Only God is able. Why? We are not righteous and we cannot make ourselves righteous. Di natin kaya. Magpakatotoo lang tayo mag-Kristiyano, di kay Kristiyano na tayo. Ang ating katwiran hindi atin, si Kristo. Kaya nga ang tawag sa atin, justified, declared righteous. God doesn't make us righteous already. Hindi tayo matuwid na. Tinanggap lang tayo matuwid, pero hindi tayo ginawang matuwid. Kasi kung tayo matuwid na, hindi na dapat tayo nagkakasala. Tayo ay tinanggap lang na matuwid, alang-alang kay Kristo, pero hindi ka talaga matuwid. Kaya may sanctification. Ano sanctification? Ito'y utay-utay na paglayo sa kasalanan hanggang sa rapture. Yun ang perfection ng ating sanctification. Are you with me? Pero hanggat ikaw ay hindi pa nag-glorified, struggle tayo sa kasalanan. Bakit? God declared us righteous. God not made us righteous. Iba yun. Ibang ikaw ay deklarado kaysa ginawa. Klaro ba? Ito lang nais kong iwanan sa inyo. Hindi mo kaya. Magpapapako ka sa cross? Ay, ugali mo, iwan. Dapat yun ay ipako. Hindi ka? Ikaw ay chismosa. Yung dila mo, ipako mo. Ay, paano yung matang kung tumingin na hindi maganda? Ipako mo rin. Sa madaling sabi, hindi mo kaya. Only God is able. Then last. Ito na, sinasabi ko. Balik tayo sa verse 39. Verse 39. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito, hindi kayo aariing ganap. No way. Sa magitan ng kautusan ni Moises. Kaya kawawa yung mga sabadista, no? Nag-iigi sa kautusan. Ang sabi ng Bible, hindi nga. No kaga. Klaro ba? Pantatlo, una, we are not righteous. Number 2, we cannot make ourselves righteous. That's why God is able, only God is able to charge us no more. Why? Number 3, we are in Christ declared righteous. We are in Christ declared righteous. Ano ibig sabihin? Sa inyong nakikinig, kahit dyan sa online,
Kapag talagang ikaw ay nagkaroon ng biyaya na makapanampalataya kay Kristo, si Jesus lang ang iyong sinampalatayanan, inaasahan, walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. At yung katwiran ni Kristo, inilalagay sa atin. At dahil kay Kristo, ikaw ay diniklara ng Diyos na matuwid. Hindi dahil mo, kundi dahil ni Kristong sinampalatayanan mo. Maliwanag ho ba? Roma chapter 3, verse 24. Ano sabi diyan? Palibhasay, inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa magitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So, ikaw pala'y inaaring ganap na walang bayad. Wala kang iniambag. Wala kang ibinigay sa Diyos para ikiariing ganap na kay Kristo yan. Gusto nyo bang kayo'y tanggapin ng Diyos na hindi na kayo hahatulan? Sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Ang liwanag na nasa kay Kristo Jesus, wala kay relihiyon, wala kay Maria, wala kay Pope, wala kay Pastor Eloy, wala kay kung sinong Poncio Pilato, kay Kristo. Tingnan pa natin. Chapter 4, verse 5. Datapat sa Kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa Kanya na umaaring ganap sa masama. Ano ibig sabihin umaaring ganap? Ginagawa kang matuwid dahil sa katwiran ni Kristo. At dahil kay matuwid na, dahil ang katwiran ni Kristo, God cannot charge you anymore. Hindi ka na pwedeng hatulan ng Diyos. Kaya sabi ng Roma 8:1, wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo Jesus. Sa madaling sabi, paano ka padadalhin ng Diyos sa impyerno ay matuwid ka na. Ba't ka naging matuwid? Hindi dahil mo. Bakit? Hindi mo kaya. But God is able. Paano? Nung manampalataya ka kay Kristo, ang nakikita na ng Diyos sa iyo ay hindi ikaw. Di ka? Okay. Wala akong makita eh. Kung baho yata nito. No? Ito, papel. May 10 minutes pa ako ha. Gugustutin ko yung papel. Kita nyo ba ang papel? Kita nyo ba? Ginusot ko. Alam nyo ba, pag tag-araw, pansin ko ang aking tainga para nagtutubig. Kaya medyo may problema ang tainga ko. So, medyo may tubig. Yung kanan. Yun. Amen? Nagtutubig-tubig talaga yan. Pwede nyo bang hawakan? Sino may gusto? Minsan nga, pagkagising ko sa umaga, hindi puti ang tubig eh. Medyo may dilaw ng konti. Okay pa ba yan? Ang masama niyan, ipinasok pa din eh. Sino may gusto pa? May gusto nyo ba ito? Ito pa, malupit. 1 linggo pa lang naman ako hindi nagtututbrush. Gusto nyo ba? Ayaw mo na. Sa pagkaalam mo, sa pagkakita mo, ayaw mo nito. Naintindihan mo yun? Wala na may gusto nito. Ikaw ay binalahuti. Pinasama ng kasalanan, wala nang gusto ang Diyos sa iyo. Are you with me? Sa totoo na. Galing ka na sa ilong ng kasalanan. Galing ka na sa luga ng kasalanan. Galing ka na sa impyerno ng bibig ng kasalanan. Wala nang pwede sa iyo. Anong pag-asa mo? Wala. Ang kailangan mo ay malinis na tao na walang kasalanan. At yan ay si Jesus. Ngayon, ang ginawa sa iyo ni Jesus, pag ikaw'y nanampalataya, ito ka sa palad niya. Hindi ka lang nasa palad niya. Makinig kayo. Tingnan niyo ang kapalad ko, kung anong ginagawa ko sa papel. Kinuyom ko. Kita mo pa ba ang papel? Kita mo pa ba ang papel? Sino nakakita pa ng papel? Anong kita nyo? Pag sumampalataya kay Kristo,
hindi na tinitingnan ng Diyos ikaw. Ang tinitingnan ng Diyos ay si Jesus. Naintindihan niyo ba yan? Bakit ka pupunta ng langit? Pag ikaw lang? Naka. Pag ikaw lang? Ito nga, hindi nyo kayang hawakan eh. Sino gusto humawak din eh? Matapos kong ilagay din eh. Sino gusto humawak? Matapos kong ilagay din eh. Sino gustong humawak? Naku, pumasok na nga. Matapos kong ilagay din eh. Sino gusto humawak? Ayaw nyo na. Hindi ka kayang hawakan ng Diyos. Hanggat wala ka kay Jesus. Pero salamat, God is able to declare you righteous. And that is in account of Christ's righteousness. Not our own righteousness. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ano sabi ng Bible? Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, kayong mga nagtiwala, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Kapag ikaw pala'y nagsisampalataya, tayong lahat sumampalataya kay Kristo, si Kristo ang ginagawa ng Ama na ating katwiran, na ating kabanalan, na ating katubusan. Parang ito, hindi mo na ito kayang tanggapin, anuman, pero tayong makasalanan na binalutan ng katwiran ni Kristo. Binalutan ng kabanalan ni Kristo. Binalutan ng katubusan ni Kristo. Hindi na tayo nakikita. Si Kristo na. Kaya you are no longer under God's condemnation. Only God is able to charge us no more. Klaro ba? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba yun? Alin ang gusto nyo? Yung kamao o yung papel? Alin? Kakamay kayo sa akin, kaliwa naman na yung ginamit ko, hindi itong kanan. Mamaya, pag ako nakipagkamayan sa inyo, tandaan nyo ha, Pastor, wag ho yung kaliwa, yung kanan. Ibig sabihin, mga kapatid, pati kamay ko apektado dahil dito. Paano kang tatanggapin ng Diyos? Bulok ka. At hindi mo kayang bumango. Pero salamat, may Kristo na isinugo ng Ama na nabuhay na walang kasalanan. Pero pinatay pa rin dahil ang ating kasalanan. Pinagbayaran ni Jesus ang ating kasalanan. Inilibing ni Kristo ang ating kasalanan. Napagtagumpayan ni Kristo ang ating kasalanan. Bakit? Nagbangon siyang mag-uli, ikatlong araw. At pagkatapos siya magbangon mag-uli, siya umakyat ng langit. Ibig sabihin, yung kanyang ginawa ay acceptable sa langit. Kaya lahat ng sumampalataya kay Kristo, dire-diretsong palangit dahil ni Kristo. Pero huwag kang magbaliwala. Huwag kang magsalawahan dahil yan, nalaglag na nga. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. Klaro ba? Sana huwag kayo magdalawang isip. Jesus ang pag-asa. Only God is able to charge us no more. Maliwanag ko ba? Wala na tayong panahon para basahin pang ilang mga talata. Ako, alam ko ako'y palangit pag namatay. Dahil ako'y pastor? Dahil ako'y mabait? No way! Dahil ni Kristo. Na siyang aking katwiran, kabanalan, katubusan, kapunuan. We are complete in Christ. Balik tayo sa Acts 3, 13:39. Dito ako magtapos. Tingnan niyo ha. At sa pamamagitan niya, ang bawat sumasampalataya ay inaaring ganap sa lahat. Amen? Ano ibig sabihin sa lahat? Kompleto. Simot. Dahil ang kasalanan naman natin, hindi isang anggulo. Amen? Marami tayong tipo ng kasalanan. At ang kasalanan ay bulok. Pero, sabi, at sa magitan niyang bawat sumasampalataya, nananampalataya, ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay. Dahil sa mga ito, hindi kayo kayang ariing ganap sa magitan ng kautusan ni Moises, sa magitan lang ni Jesus. Klaro ba? Gusto niyo ba maligtas?
Gusto nyo bang kayo hindi nahatulan ng Diyos? Huwag kayo magkakamali. Hindi nyo kaya. Tayo yung makasalanan. Ang Diyos lang ang gumawa para tayo ay mapawalang sala. At yun ay na kay Kristo. Ryan, sa mga bisita namin, na kay Kristo yan. Wala kay Baptist. Wala kay Pope. Wala kay Mary. Wala kay Binyag. Na kay Kristo yan. Sino pupuntahan mo? Para hindi ka nahatulan ng Diyos. Si Kristo lamang. Tayo po'y manalangin.